Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, Happy Independence Day mga kabibig. Ang tanong, may Independence Day ba sa Pilipinas? Lalo ng every now and then, parang pinipigilan na malaman na maraming Pilipino ang korupsyon sa flood control anomalies. Naku po, ngayong araw na to, lumabas na ang ebidensya ng pamilyang Marcos sama-samang bumabatak sa Independence Day. Uy, grabe naman yan, bumabatak talaga. Ay, oo, kapipig. Pinag-uusapan. Grabe, no? Sa panahon ng Independence Day, bumabatak sila. Ay, hindi sila nahiya. Bakit sila nahihiya, kabibig? Part naman ng programa yan. Ito, kabibig, oh, bumabatak sila ng watawat ng Pilipinas. Ito. Yan, yan. Nandyan, ang magkapatid. Bumabatak sila ng watawat, kabibig. Kaya talaga kung ano-ano mga nasa isip nyo. Baka iba yung naisip yung pagbabatak. Which is very proud tayo kasi present talaga ang first family sa Independence Day. At alam nyo ba, sabi ng ilan, para yata yung mensahe ni BBM sa Independence Day, para yatang patungkol sa kanya, yung ganyan. Narinig yun na ba ang mensahe ni BBM sa Independence Day? Ay, ito ang mensahe ni BBM sa Independence Day, mga kabibig. After siyang bumatak ng watawat, kasama ang kanyang pamilya. Ito kabibig, ito ang mensahe ni BBM sa Independence Day. Wait, ito, lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinapagura ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan. Grabe, ang ganda. Actually, ang ganda talaga ng mensahe ni BBM. Kita nyo nga, nandyan si Isko sumasama sa pagbabatak ng watawat. Di ba? Naka-shades sila. Bakit? Kailangan ba talaga mag-shades pag bumabatak ng watawat? Hala, tingnan nyo kabibig, Yan, naku po, ayan tayo, pero ikaw ang sumisira sa mga pinagsasabi mo, kaya walang bangag. Pinariringgan mo ba ang sarili mo? Patas ka nga ba kung lumaban? Yan ang presidente, pinapayuhan niya pati sarili niya. Go BBM. Puro pambubudol mga speeches nito kahit saan magpunta. Sino kayang binubudol ni Junior? Ito pa, pinagsasabihan sarili niya, lumaban ng patas, may tama na mataas. Grabe ang mga netizen kung makareact. So eto kabibig, ang speech ni BBM. Tignan natin to ha. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin bawat sa bangka na matatapos. Walang alam, bobo! maging mapanuri sa katotohanan. 136 billion. Ang gagawin nyo nung to, napakasimple. Minusan nyo ng 136 billion yung mga ninanakaw nyo taon-taon. Tapos, nung 2025 na ho lumalabas, di umano, 800 billion plus ang ninakaw nyo. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. I want you to notice, hindi nakaka-escape sa akin, na ang pinakamataas na corruption ay under Marcos and Marcos. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Lumpating lumika at mulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress. Piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Ang binalik ng adik na Pangulo, this is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed
sa government. You know, the actions of the administration. Why is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you Tama. to fix your country. Correct. Have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help. May ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Ooh. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, Adikain. matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. To the working class, to the poorest of the poor, the middle class who have now become the new poor because of high inflation. I think they are Correct. conscious of the fact that they have to answer these needs of the people urgently. No? Wala kawawang-kawawa na ang tao no? So This president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. He did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, naging atras-abante. Ang Tama. mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko dapat matagal na itong natapos. And for this, I should have heard and seen the president say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula at kaguluhang ito sa Senado. I talk Ngayon, kabibig ha. O, ito pala yung yung ito, Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin, at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Huwag pagsamantalahan ang samantalahan. Oh, ito si BP Sara. Ito. May speech yata si BP Sara. Pakinggan natin ang speech ni BP Sara. Ito. Our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magbigta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno
ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up again for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarok kung makigbisog kita batok sa kanang puwersa na musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom na nagikan sa dili malupig na lahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino, ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom na ang kagawasan o soberanya mao gyud ang atong tinuod o malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Oh, yun, kabibighan, narinig nyo ang Independence Day message ni VP Sara. Magkaiba talaga sila ni BBM. Gusto niyo bang panoorin ulit si BBM? Sige, i-share ko.
mapakinggan nyo si BBM. Kasi iba gusto kong makinig ni BBM. Ito, Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. ito ang komento. Basag kayang nakashade lakas ng trip. Yan sinasabi mo para yan sa'yo. Ikaw ang tinatamaan ng mga sinasabi mo. Ay sarap pakinggan ang mga binibitawang mga kataga, ngunit ang katotohanan wala sa gawa. Gamitin natin ang kaba ng bayan. Hindi ba siya kinikilabutan sa kanyang mga sinasabi? Laugh, react, says it all. No explanation. May reaction na 1,500 tapos 1,400 lang yun. Kabaliktaran na naman gagawin niya sa mga sinasabi. Akala mo, hindi namin alam ha. Sanay na kami. Napagod po kami sa iyo, President. Mambubudol ka. Pinocchio, tumataas ng ilong. Yan nga sinasabi niyo po, Pangulo, yan po dapat apply mo sarili mo. Pag ito talagang salita, lagi patama sa kanya. Ikaw lang masama mo, bong, ninakaw mo lahat pera. Kailan kaya ka matsugi? Malapit na 2028, bangag sagarin mo na. Ito, I don't trust you, BBM. Wala, gutom kami sa iyo, Mr. BBM. Mahal ang bilihin, hindi tumataas ang sahod ng ordinaryong mga gawa tulad namin, kulang pa sa pang-araw-araw na pagkain. Tagal mong chuki. So yun, kabibig, ang ilang komento ng ating mga netizen. Ikaw, ano ang mensahe mo sa ating Vice Presidente at Presidente ng bansa natin sa panahon ng Independence Day? Totoo ba talagang may kalayaan ang Pilipinas? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.